Ayan, welcome back mga idol. Ito pong muli ang inyong likod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Pero mga idol, muli tayo nagbabalik upang makasama nyo ulit sa maikling kwentuhan. Pero siyempre, bago lahat, ayan nyo muna ang batiin ko kayo ng isang magandang hapon. At saan man kayong panig ng ating bansa na ron, mga idol, nawa, nasa mabuti kayong kalagayan, tulad pa rin ng dati. Gano'n mga idol, umpisahan natin ang ating kwentuhan na may kaugnayan pa rin ito doon sa mga nakaraan nating video na nauukol sa mga paranormal. Nabanggit ko na doon sa nakaraan kong video na ang paranormal ay hindi basta-basta na kumo may nasaksihan ka sa isang lugar ay ituturing mo ng paranormal. Kailangan para maging paranormal yan, tulad ng mga ikinuwento ko na hindi lang basta nasaksihan at talagang na-encounter, di ba? Ngayon kasi kung mga guni-guni lang at parang naano ka lang, hindi po pwedeng sabihin ano yun, paranormal. Madidibang ka ng ating idol dyan. Idol Bungo, shoutout ulit sa iyo. Salamat ng marami at kahit na pa paano idol pa rin kita dahil kasi nga maganda yung mga tirada mo Pero mga idol, ulitin ko sa inyo, bago maging paranormal ang isang pangyayari, ay meron talagang prueba. Tulad na nangyari sa amin, may prueba. Ngayon, meron naman ako isa ikukwento sa inyo tungkol pa rin sa aming naging karanasan. Sabi ko na nga, dati akong pintor at kung saan nadidistino noong mga panahon na yon. Kukwento ko sa inyo, doon naman sa isang nadistinuhan namin na kung matandaan ko sa lugar yon at medyo matagal na rin yon, meron kaming ginawang bahay doon na nirenovate, pininturahan. Talagang binulabog kami, unang gabi pa lang. Hindi kami halos pinatulog. Doon kami sa labas ng bahay, sa may garahe, pumesto para matulog. Merong ron, yung parang sopa na dati nakalatag. Tapos yung kutsyon doon sa loob na dapat namin hihigaan, nilabas namin sa labas. Hindi kayo maniwala mga idol nakikinig kami ng music music yun. Hindi ko malaman kung ano yung stasyon yun, tugtugan Siguro kung di ako nagkamali, mga 11 yun ng gabi. Parang hindi kami kapitan ng takot o nagpatugtog kami. Dahil nga, doon sa loob, nung nandun kami, kaya kami lumabas, talaga namang masalimuot. Oo. Ngayon, sa labas na kami, nagpatugtog kami. Kaya maniwala mga idol music yung tugtugan biglang inilipat sa drama biglang nilipat doon sa drama. Nagkatinginan kami nung kasama ko. Ngayon, sabi nung kasama ko, balik mo sa dati. Inanong ko ulit si FM, napunta sa AM. Sa drama. Binalik ko siya sa FM. Hanap ako ng mas magandang music. Rock ayan, music na naman kami. Dalawa lang kami nung kasama ko. Staying kami ron Pero nung unang araw namin doon, mga idol, nadistino ako sa master bedroom. Sabi nung kasama ko, diyan ka na sa master. Palibasa nga alam niya na medyo pag parting maselan ang gagawin, ako talagang tumitira.
Doon sa loob ng bahay, nung unang araw namin, dumating yung caretaker. Sabi ng caretaker, "O Manong, kamusta na kayo dyan?" Ang kausap doon sa trabaho namin, yung kasama ko. Kumbaga, kinuha lang niya ako. Sabi nung kasama ko, gumagawa ako doon sa lobby, sa master bedroom eh. Pero narinig ko usapan nila. "O, kamusta naman dyan? Wala ba kayo naramdaman?" Yan ang tanong nung caretaker na dumating. Sabi nung kasama ko, medyo parang hindi okay. Narinig ko kwento, ang ginawa ko, lumabas ako. Sabi ko, ano ba ibig ko sabihin na kamusta na kami rito? Sabi nung caretaker, doon sa kasama ko, hindi ba niya alam yung sistema rito? Hindi mo ba ikinuwento? Pero yung kasama ko pala, dating may alam na ron. Oo. At yung pala, talagang kaya pinarenovate at papinturahan, ipabiblessing dahil nga, yung palang may-ari nun, nagpakamatay doon. Oo, nagbaril doon sa loob ng master bedroom. Yung master bedroom, meron siyang yung bathtub. Kaya pala, nagtataka ako mga idol, doon sa ginagawan ko, bakit miyat-miya ako kinikilabutan? Oo, miyat-miya kinabot ko. Tapos napansin ko yung bathtub, may mga sibak, yung gilid. Tsaka yung tiles doon sa paikot ng CR, ng banyo. May mga sibak-sibak na ano. Nung niribisa ko yung mga sibak na yun, sinuntun ko, tumama yung, may sibak yung hamba ng pinto, pagkatapos, bumalanda sa may bintana. Basag yung salamin. Nung tanungin ko, bakit? Ano ba meron dito? Nagkatinginan sila, tapos tinanong yung kasama ko, bakit? Sabi niya, hindi ba niya alam? Sabi niya, hindi, wala. Hindi niya alam yun. Tinanong ko, bakit? Ano ba meron dito? Bakit ayaw sabihin sa akin? Kanina pa ako kinikilabutan dyan sa loob habang gumagawa ako Unang araw namin yun. Kinwento na ngayon, nung caretaker. Yun, sabi nga daw, yung dating may-ari nun, nagpakamatay doon. At nagmumulto nga daw. Nagpapakita, nagpaparamdam. At talagang sila raw mismo, nung tumira doon, nagkamag-anak halos nila yung may-ari Hindi sila tumagal. Oo. Inabandon nila yung bahay na yun. Ngayon, pinaparenovate nga at malak ang ibenta. Oo, ibebenta. Dito na. Yung nalaman ko ng ganon, ang ginawa ko, siyempre medyo natakot din ako doon sa mga kwento Hindi ko nila ikukwento sa inyo kung ano yung kinuwento niya. Ang ginawa ko yung pintuan, kaya pa nagtataka ako doon sa pintuan, kahit nakabukas, biglang sumasara. Oo, biglang sumasara Nilagyan ko ng harang, nilagay ko yung bangko, kinalso ko ro para kahit hindi sasara, nakakalso yung bangko. Tuloy akong trabaho, pasok ako ulit sa loob. Pero mga idol, talaga lakas ng kilabot ko ron. Ayun, pagka yung mga ghost explorers, sasabihin na nila, paranormal yun. Oo. Pero ako, pinapakiramdaman ko lang. Nung umalis na yung caretaker, lumabas ako, sabi ko, pre, parang iba pakiramdam po rito Ito yata yung sinasabi nung dyan daw nagpakamatay yun sa kwarto. Sabi ko, kaya pala ako dinistino mo rito Sabi niya, kasi alam ko naman ikaw kahit pa paano hindi ka naman siguro dyan Di nung gabi na, pahinga na kami, maaga kami kumain, mga alas 6 kumain na kami. Nagluto kami ng maaga. Ito na, nung nilatag na namin yung foam sa salas, dahil doon para matulog magpahinga na kami, talagang iba yung pakiramdam namin doon. Oo, habang gumagabi, sabi nung kasama ko, parang hindi maganda rito
Baka kung anong mangyari sa atin, bangungutin tayo. Sige nga ako, doon tayo sa labas. Doon kami sa may garahe. Yung garaheng ganyan, katapat ng master. Meron nga sopa doon nakalatag eh. Nung dinabas namin yung pom, sabi ko sa kanya, mamili ka, dyan ka sa pom, dito sa sopa. Sabi niya, dito lang ako sa pom para makaunat ng diretso. Di nakaiga nga kami, nilabas ko yung radyo, patugtog kami. Yun nga nilipat yung radyo sa drama. Sipin mo yun. Tapos magdamag. Oo. Meron swing doon sa harap, sa pinakaharap ng ganyan, meron swing eh. Nag-swing-swing muna kami ron. Duyan-duyan kami. Panetingin ang kasama ko doon sa may pinto. Sabi ko, ba't panetingin mo dyan? Sabi niya, parang may tao sa loob. Ngayon, ginawa ko para huwag kami masyado matakot. Sabi ko, wala yan, guni-guni mo lang yan. Pero ako mismo, nararamdaman ko. Eto na, nung lumipat na kami sa hihiga-higaan namin sana. Ngayon, tumutugtog pa rin yung radyo. Nilipat ulit binalik sa drama. Nag-isip na ako, sabi ko, puta, di na maganda to. Ngayon, siyempre, hindi naman ako naniniwala doon sa kung may namatay man doon. Hindi ako naniniwala siya yun. Hindi mo mapapaniwala sa ganun eh. Yung patay nagmumulto ron. Hindi, ako maniwala doon. Palibasa yung paniniwala nila, kanila yun. May mga kote, yung kasama ko nakaidlip. Nakatulog. Sabi ko, okay lang, tulog na yan. Mamaya na ako, naninigarilyo ako. Tapos nakaupo ako ganyan. Binangungot si Kulog, binangungot si Gago. Ginigising ko, hindi magising-gising. Umuungol. Tinapuyong ko, sinampal ko ng malakas-lakas. Nung magising, sa pagdilat niya, ang sama ng tingin sa akin, nanilisik yung mata. Sabi ko, ba't ano nangyari sa'yo? Sabi niya, tumingin doon sa may pinto, sa main door. Sabi niya, yung namatay dito, galing dyan, sa main door, lumabas. Tapos ewan ko, dinaanan ka, kasi una niya ako madadaanan bago yung hinihigaan ng kasama ko Dinaanan ka niya, hindi ka naman niya ginalaw. Pagdating sa akin, kinakal ako. Kinakal daw siya. Kasi umungol. Di, panitingin niya sa pinto. Sabi niya, mukhang itong gabing to, mukhang delikado tayo. Sabi ko, oo nga. Ang ginawa namin, nagkakatakutan na kaming dalawa Alam mo ko, pag ang kasama ko matakotin, nadadala ako natatangay ako. Buti pa ka, kung mag-isa lang ako, hindi ako natatakot Sabi niya, aboy, lipat kaya tayo doon sa may, lipat tayo doon sa may gate. Buksan natin yung gate, tapos doon natin ibalandra yung higaan natin. Para just in case, madali tayo makatakbo palabas. Mataas yung bakod Kung magkaroon ng problema, hindi kami agad makakalabas, lalo sarado gate. Mataas yung bakod. Tapos may mga tusok-tusok pa yung pader. Wala kang makakapitan. Kung sasampa ka doon. Sabi ko, sige. Binuksan ko muna yung gate, tapos hinila namin yung papag doon. Tsaka yung kutsyon, nandun kami. Di, panitingin pa rin namin doon sa main door. Mula doon sa may gate, papunta sa main door, medyo may kalayuan ng konti. Pero sabi ko nga, kung lalabas siya dyan, bago siya makarating sa atin, makakasibat na tayo. Oo. Ngayon ko, tinadaanan kami nung security na nagro-rubing. May nagro-rubing doon kasi subdivision Nadaanan kami nung security, nagro-rubing. Pagdaan ganun, umarada yung sasakyan. Brad, sabi sa amin, ba't andyan kayo? Mamaya umulan, mababasa kayo dyan. Sabi namin, delikado doon sa loob pare. Parang may masamang espiritu doon. Binangungot na nga itong kasama ko. Nagkatinginan sila. Sabi niya, alam nyo, talaga yung bahay na yan, kinakatakutan yan. Kahit kami, pag napapadaan kami rito, buti nga, nadaanan namin, nandiyan kayo, may makakakwentuhan kami.
Kahit kami, pag napapadaan dito, hindi namin pina-flashlight yung loob niyan. Kasi nung minsan daw pin-flashlight nila, meron daw natamaan ng flashlight na nanlilisik yung mata. Sabi ko, ganun ba? Matagal din, mabot din 2 oras yung security room na nakipagkwentuhan sa amin. Hanggang di na kami nakatulog noon. Oo, pag-alis ng security. Kinuwento rin ng security na talagang yung lugar daw na yun, kinakatakutan. Sandali ah. Ayan mga idol, ganun nga nangyari. Hindi kami nakatulog magdamag. Dito, lulugulog ka kami. Dumating yung caretaker. Habang ng mag-alas 10. Bagamat gumagawa kami, talagang may anong antok eh. Sabi nung caretaker, o, kamusta na? Sabi ko, putragis ka ako, di kami pinatulog magdamag. Ang tawa niya. Saan kayo natulog? Wala. Diyan kami sa may gate. Nilabas namin dyan sa may gate yung hihigaan namin. Nadaanan nga kami ng security. Yung sinabi rin ng security, delikado pala itong bahay na to. Hindi siya kumibo. Ngayon mga konti nagpaalam, hindi nagtagal. Gawa kami, gawa. Hindi naman kami makatulog dahil nga mainit. Sabi ko doon sa kasama ko, pagpupuyatin tayo gabi-gabi nito, wala tayong mangyayari nito. Sabi ko, sisibakin ko to. May construction dyan sa katabi, oh. Kabila. Kabilang kalye. Mingi ka ng buhangin doon. Ano mo ka? Basta mingi ka ng buhangin. Lagyan mo doon sa galon, kahit kalahating galon. Pistika ako to, ah. Dinaiwan ako. Nung umalis siya, inikot ko yung buong bahay. Sabi ko, hindi ako naniniwalang ikaw yung namatay dito. Oo. Elemento ka na nagpapanggap. Hindi mo ako maluloko. Oo. Bibigyan kita ng pagkakataon, lumayas ka rito. Pag hindi ka lumayas, masusubukan mo ako. Yung konti, dumating yung kasama ko. Dalay buhangin. Ano yung ba yan? Ba't ako nang bahala? Huwag ka na magano. Ipirwisyon tayo ng hayop na yan eh. Nisprekitik ko yung buhangin. Pagkatapos ko isprekitik yung buhangin, nagsalita ako ulit. Oh, hanggang di ko pa ito sinasaboy dito. Lumayas ka na. Dahil pag inabot ka dito, baka magsisi ka. Alam ko, hindi ka nag-iisa rito. O sige, ha? Kung ikaw ang mayor dito, tumakot ako ng konti. Binalibat ko sa may kusina. Pagbalibat ko, umispread yung buhangin. Di, kumalampag doon, may kumalampag. O sabi ko ano, kita mo yung kasama mo, lumayas ka na. Ayaw mo. Yung master bedroom ang pinuntirya ko kasi doon siya malimit eh. Pumasok ako ng master bedroom, alam ko dito ka namumugad. Binanatan ko agad yung bathtub. Ito ginakas ang kapa mo, itong bathtub na to eh. Binanatan ko yung bathtub, binira ko ng buhangin lahat yung paikot yung master bedroom. Diretso pa puntang salas. Hanggang doon sa may guest room, binuksan ko yung guest room. Papuntang kusina, hanggang doon sa medico, sa may dirty kitchen. Pagdating sa harap, binanatan ko rin yung harap. O sabi ko, kung hindi ka inabot, swerte mo, nakalayas ka. Ngayon, kung hindi ka inabot, nakalayas ka, subukan mong bumalik, kung makakabalik ka. Subukan mo pumasok dito. Jadi sabi niyo yung kasama ko, Kaboy, okay na ba yan? Tayo, doon tayo sa loob matulog. Bakit? Basta doon tayo. Hindi ba, ako bahala, wala yan. Mas maraming buhangin na kasabog doon sa loob eh. Hanggat ka ako nandyan yung buhangin, hindi makakabalik dito yung tarantado niyan. Hindi, bahala ka ha, sabi sa akin. Hindi, huwag tayong patugtog, tulog kayo maaga. Puyat tayo eh. Tulog kami magdamag. Wala kaming naramdaman. Dumating yung caretaker, tanghali na, tulog pa kami. Nagulat siya, sabi niya, ang sarap ng tulog nyo kagabi ah. Sabi ko, binawi namin yung puyat namin. Ba't marami kang buhangin? Ka na magtanong. Yan ang remedyo. Hindi namin naalisin yan hanggat hindi kami tapos dito. Parang tato ka ako yan, namimirwisyo eh.
Tapos tumingin siya rin sa yung parang platera, may retrato doon eh. Sabi niya, kasi ito yun, oh. Ayan ba? Dinampot ko. Inihampas ko. Ikaw pala ang kinakasangkapan ng Diablo rito, ha? At ng tarantadong elemento, ha? Nilasan ko. Sabay sinunog ko. Sabi sa akin, Manong, naku, delikado, baka kung ano mangyari sa'yo. Nakatulog nga kami kako magdamag, eh. Walang bumulabog sa amin, eh. Wala na kako yan. Kung hindi man kako nasyapol yan, hindi na yung makakabalik dito. Yun nga, pataka ko, wag nilinisin yan, bago natin linisin yan, pag paalis na tayo. Dito na. Hanggang matapos yung project namin, mga idol. Wala na nagparamdam. Hindi sa panaginip, wala eh. Pero hindi man lang nagpakita. Puro paramdam lang. Oo, tapos bubuksan yung gripo sa CR, gripo sa lababo, pati yung doon sa ginagawan ko. Muntik pa nga ako mapasa ng shower eh. Pipintura ako doon sa melo ng shower, biglang bumuga yung shower eh. Oh. Kaya inisip ko, hindi yun yung namatay doon. Elemento, kasi ang elemento, kaya magpagalaw ng anumang bagay. Oo, pero yung espiritu nung namatay, wala nang alam yun. Kaya sabi ko sa kanya, hindi ako naniniwalang ikaw ang namatay dito. Elemento ka. Kaya ako, binibigyan kita ng pagkakataon, lumayas ka. Pag hindi, hindi nakatikim siya ngayon. Inyapol ko. Hanggang natapos kami, wala. Ano mga idol. Kaya yung mga yan, pag namimirwisyo na, pinupuksa yan eh. Oo, yan. Isa rin sa karanasan namin yan. Nanay ko, kwento ko lang. Kasi naumpisa na rin lang natin magkwentuhan tungkol sa mga paranormal. Yun. Yan mga idol, masasabi kong paranormal yan kasi hindi mo man nakita, nagpapagalaw na ng kung anong bagay, nagbubukas na ng gripo, nagsasara na ng pinto, hindi yan yung espiritu ng namatay. Walang magagawa yun eh. Ang sabi nga sa Biblia eh, hindi makagagawa ng mabuti at hindi makagagawa ng masama. Eh, masama yung ginagawa sa amin. Oh, nananakot eh. Akala niya, kaya niya kaming takutin eh. Pero natakot talaga kami nung primero. Kahit ako eh. Takot ako nun eh. Oh, pero nung naramdaman ko, iba na to. Sabi ko, pupuyatin tayo gabi-gabi dito. Walang mangyayari. Baka mamura tayo ng may-ari. Wala tayong magagawa masyado. Yun, binanatan ko yun. Ngayon, tapos na kami. Yan, sabi ko, sige. Ligpit na yung mga yung kako mga buhangin yan, daputin natin, balik natin dito sa lata. Tapos yung lata na yun, na may buhangin, iniwan ko sa may sulok sa may gilid. Pero hindi ko sinabi sa caretaker kung ano yun. Ganyan mga idol. Para mapatunayan mong paranormal yung nangyayari, kailangan may prueba. Yung namimirwisyo na talaga. Pagkaya namimirwisyo na yun eh. Sipin mo, nung gumagawa ko sa yung shower eh. Hindi ka kumabasa eh. Oh. Hindi kayang pagalawin ng anumang uri ng espiritu ang anumang bagay. Ang sabi ko na yan. Pero ang elemento, pag nakakuha ng mga bagay na pwedeng ihampas sa'yo, ihampas yan. Kaya lang, nung naramdaman niya siguro na hindi niya ako kaya, kasi yan mga idol, pag malakas ng taglay mo, sinabi ko na yan, hindi yan makakalapit sa'yo. Hindi yan. Di-distansya yan. Naiinitan yan eh. Oh, pero kung kaya ka, ay baka sakaling ka niyan. Ganon. Ayan ha, nagkukwentuhan lang tayo. Salamat ng marami sa maikli nating kwentuhan. Sinamahan niyo ako. Pero bago tayo mag-iwalay, muli ko kayong binabati ng isang magandang hapon. Di ba? At kung may mga katanungan kayo at meron kayong gustong lagay nyo lang sa comment section para matalakay natin sa mga susunod pang video. Tandaan nyo mga idol, huwag nyo paniniwalaan na ang abandonadong bahay. Kung may namatay man dyan, yung namatay ang nagmumulto dyan, ang nagmimilagro. Hindi po. Kasi pag yan, matagal ng abandonado, papasukin niya ng elemento. Oo. At papapaniwalain ng elemento yung mga tao na nagmumulto ron, yung namatay. Kaya sabi ko, hindi mo ako manuloko.
Hindi ikaw yung namatay dito. Elemento ka. O ngayon, gusto mo ako subukan? Sige. Pinuyat mo kami kako magdamag. Hindi ako papayag niyan. Ano nga, ikaw na marunong mamirwisyo? Mirwisyuhan din lang ang gusto mo kako. Sige, laro tayo. Yung pala, wala naman pala ibubuga. Wala naman pala siya ibubuga. Isang araw lang pala siya ang katapat niya nung banatan ko siya. Ano mga idol ha? Salamat na marami. Ito pang muli, yung likod. Si Boyet. At samantala nagpapaalam. Sa muli. Paalam.